This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Welcome to another Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. Every week, this is the MTG Show Podcast. So, today on this episode, sigurado ko magiging mahaba to. Ewan ko nga eh. Di ko na-predict nung una, nung huli kong episode is, I thought in a bit, dapat 1 hour yun. May get 1 hour. Kasi hindi ko siya nagawa. Kasi hindi naman ako nag-take notes last week. So today, hindi rin ako nag-take notes. Instead, meron akong notes. Pero most of the time, hindi talaga ako nag-take notes ngayon. Kasi nakaka-irita din magbasa ng notes. So, we're going to talk about a lot since malapit na ang patarating na pay-per-view ng AEW. That's Full Gear on November 7th. Tama. November 7. Siyempre, Bound for Glory, October 24. And Hell in a Cell, October 25. And of course, WWE Draft. And of course, just in case na hindi niyo pa napaparinggan yung latest episode, the latest episode of the draft, mock draft, is on the description or the episode below ng episode na to. So, kung hindi nyo pa napaparinggan yung episode na yon, just listen to it. Andon yung ilan sa mga analysis ko from the draft. And ewan ko nga kung analysis talaga yun. Basta sa tingin ko, para lang akong para lang ako nang gago dun. So konting paalala lang din muna. So, Lazada 10/10 sale is in the corner. If you want to buy stuff from Lazada, syempre, use my codes or use my links on the description of the podcast episode below. Kasi, parating na nga sale, of course, and syempre, kailangan nyo rin ng discount. So, meron tayo doong discounts for 100 pesos sa mga first time bibili. Of course, hindi naman lahat mabibigyan ng voucher na yon, right? So, that's a first time voucher. And also sa Shopee, malapit na din ang 10/10. And of course, meron din tayong jam voucher. So, that's the THEMT222. And makakuha kayo doon ng 100 pesos discount sa una nyo bili with a minimum purchase of 400 pesos. So, yun na lang muna. So, on this episode, we're going to talk about a lot from last week and recent events, including the NXT TakeOver 31st. And, let's start. So,
unahin na natin tong takeover since ito yung para sa akin is one of the best takeovers ever. Oh, tama, ever. So, let's analyze everything. So, takeover take place last Sunday night, Monday morning Manila time sa Capital Wrestling Center. So, let's address the Capital Wrestling Center first. Kasi merong balita noong Saturday 11 p.m. Manila time. Merong in-announce na magkakaroon daw ng bagong arena or bagong venue ang NXT and 205 Live. Simula yan sa takeover 31st. And moving forward, doon nagaganapin lahat ng episodes ng NXT and 205. So, baka doon din magkaroon ng live episodes for, of course, NXT 205 din. And ito yung observation ko. From the intro or the video na pinakita ng WWE 1 hour before the takeover, ang una ko agad naisip, Thunderdome. Seryoso, Thunderdome agad ang una ko naisip. And, ayun na nga, nakita ko na nga yung mga screens on the sides na syempre nagalaw-galaw din yan, nag-iiba rin ng kulay yan. Same as Thunderdome. Also, yung cage, parang ring, yung ring side, tapos meron parang pixie glass, plus nilagyan nila ng wire para magmukhang asylum. Parang ganon. Para siyang asylum na hindi eh. And then, plus pa natin yung, wait lang, ang hirap. So, nalagay din doon yung commentary sa unahan, and then yung stage. Wala naman ako masasabing iba sa stage because that's a typical NXT stage. Di naman. So obviously, NXT TakeOver 31st and the future episodes of NXT will take place in the Capitol Wrestling Center, also known as Performance Center. Para sa mga di rin nakalam. Ang bilis kasi ng pangyayari as in na ayan, magpapalitan po kami ng venue. Possible na po na magkaroon ng live shows for NXT and 205 and wala! Yan na, nagawa na. Nagulat niya rin ako. Seryoso. And no doubt, mas gusto ko talaga tong setup nila compared dun sa naging setup nila nung WrestleMania until doon sa before Extreme Rules or after Extreme Rules, whatever it is, bago sila mag-move out to Thunderdome. And the most interesting parts of this set is medyo nanibaguhan ako eh. Ewan ko, para na rin ako nasa Thunderdome nung pinanood ko yung episode na yun. And ang weird kasi para lang ako nanood ng typical na Raw or SmackDown, unlike noon sa NXT, dun sa Full Sail. So let's talk about pros and cons muna. So pros and cons of the Capitol Wrestling Center, para sa akin, una talaga, pro ko dun, live shows. Parang makikipagbakbakaw na sila with AEW sa live. That's a pro for me, actually. Another pro, mas ma-expose na natin mas magagamit na natin yung Performance Center. And final pro is medyo maninibaguhan talaga ako dahil nasanay ako sa Full Sail and ngayon nandito na nga sa Performance Center. Para nakakapanibago, seryoso. Kung basa natin ng mabuti yan, mas maganda pa rin sa Full Sail. Siyempre, nakabahay ng NXT, ba't pa natin ilalayo? Right? Doon naman tayo sa cons ng Capitol Wrestling Center. Biggest con of that Capitol Wrestling Center is fake crowd. Same as Thunderdome. Alam mo naman, nagrant ako dyan sa Thunderdome natin kung ano yung naging perspective ko overall. And to be honest, I hate the Thunderdome, but we have no choice but to deal with it. And same here sa Capitol Wrestling Center, we need to deal with it.
That's the, that's the, ano eh, isa sa mga biggest con of that stuff. Because sabi ko nga, on that episode din, na kaysa naman na gayahin nyo yung AEW na nagpapapasok na nga ng crowd, and baka mamaya magdikit-dikit pa kayo, syempre, alam nyo naman, baka pagmulan pa yan ng COVID, syempre, nakakahiya rin naman na ibabalita, ayan, WWE, yan ang mga pasimuno ng COVID dito sa US. Di ba nakakahiya? So, balik tayo doon. Isa pang con noong Capitol Wrestling Center. Siyempre, bihira nang ating makikita ulit dito si Beth Phoenix and Wade Barrett. I hate the clones. Yung clones na nakita natin noong takeover. Yun, I hate it. Seriously, I hate it. But we have no choice but to deal with it. Eh, yung sobrang na-expose na yung, yung mga clones nila. Dalawang clones yun, isang lalaki, isang babae, obviously. Parang parang ako naglaro ng WWE 2K20 with the perfect clones. So, just a suggestion, if wala naman yung dalawa, pwede naman magdagdag ng commentator doon, right? Yung halimbawa, Tom Phillips, pwede siyang i-insert doon temporary, pero yung dalawa, nasa remote pa din. So, that's the biggest example. Pwede naman ganun eh. But wala eh. Wala tayong magagawa dyan eh. We can fuck with it. We can deal with it. So, yan. Yan lang naman. And, mag-umpisa na tayo doon sa ating matches review. Ayoko na dumaldal na napakahaba. And nakakairita. Sobra. So, the first match of the night from NXT TakeOver 31 is the North American Championship between Johnny Gargano and Damian Priest. So, ito talaga una ko napapansin. Is the Johnny... wait lang. Putang ina, nag-jinx ako bigla. So, the Gargano way is to lose every takeover ba? Or is the Gargano way, I know, beat them up on NXT episode, but to lose every takeover? Seryoso, huli kong takeover na nakita ko nanalo si Gargano is, I think, yung takeover doon sa USA Network nung WrestleMania week. Yan lang. Yan talaga ang huli kong nakita na panalo doon si Gargano. The rest, so what's the point of the Johnny Gargano way? I don't get it, man. Seriously. The Gargano way is to lose every matches. What a logic. Nakagago eh, no? Imagine mo yun. Panalo ka noon sa, pero ba't natatalo ka lagi dito? Nakagago, right? And kung ako si Johnny, I'm going to move on the main roster instead. Kaysa maging gago dito sa NXT. And also, the major downside of this match though is bakit? Wait lang. Bakit parang, yan, ang lamya pa ng crowd nung match na to eh. Sobrang ang lamya. But still, wala tayong magagawa. That's a protocol din na magsada mag-ingay. Well, fuck it. Wala ko pa sa inyo. And, na-notice ko din dito sa takeover na to, parang sobrang dominant talaga dito ni Damian Priest. Hindi na siya yung kagaya ng dati na, parang gago. Ganon. Hindi na yung ganun eh. So, yan. Yun lang naman, masasabi ko. Then, let's move on to Kushida versus Velveteen Dream. Yes, diininan ko. Alam mo na yun kung bakit. So, boy. I love new Kushida. That's my first word on this sentence, to be honest. Kasi,
pakiramdam ko talaga, akala ko talaga noong pinanood ko talaga to, feeling ko magkakaroon talaga ng heel turn dito. But nagkamali ako, nagkamali rin kayo sa hula nyo. Kung nanghula man kayo, nagkamali rin kayo. So, obviously, I love this new Kushida. Domination, grabe talaga yung domination dito niya, no? Putang ina, wala akong masabing kahit ano na para sa akin hindi maganda. But, props to Velveteen Dream, but I love Velveteen Dream though. Pero, feeling ko kasi it's time to Kushida to rise up. Hindi yung para kalampain na puta na nakaiwan na lang dyan sa main roster. Right? Diba nakakahiya pag ganun? Kahit ako nahihiya din eh. So, ayan. Yun lang. Wala na rin naman ako masasabing iba pang shit. Mamaya ko na lang i-explain. Yan. Yun lang naman. So, I love the match, to be honest. Akala ko talaga may stipulation tong match na to. Pero wala pala. Wala pala siyang stipulation. Kahit ano. So, ayan. Yun lang naman. And then, next match is for the NXT Interim Cruiserweight Championship. Yes, interim pa rin. Dahil, champion pa din si, Jordan Devlin. Hindi pa rin nila binibacant if sa NXT kasi tinatawag nga nilang NXT Cruiserweight Champion. Despite the fact that Santos Escobar is a interim champion. And that's weird to me. Ang weird ng dating na, champion naman si, si Escobar versus sa Swerve Scott. So, man, may naaalala ako ditong promotion or show. I don't want to mention of it. Di ko na i-mention, pero may naaalala talaga ako dito. Seryoso. Yung paghampas ng bote sa ulo, putang ina mo. Ang solid nun, putya. Wala talaga ako masabi. Basta yung importante, para ka talaga niya sa underground. Grabe, swabe ng match back and forth. But the problem here is, yung, obviously, shenanigans, medyo, nawalan ako ng gana doon. But still, kahit wala kayong shenanigans, swabe. Wala ako masabi doon sa match na yon. And overall, hands up to both of them. Wala talaga ako masabi doon na hindi maganda. So, next natin is the NXT Women's Championship between Io Shirai and Candice LeRae. So, pinaradik ko rin dito sa podcast na hindi sila mananalo parehas. And naghihinala na agad ako kung bakit merong Gargano Way. I was laughing after the recording actually. Noong iniisip ko pa lang, what the fuck is the Gargano Way if Johnny Gargano or Candice LeRae losing every takeover? Huh? What? Ano yun? Di ko makuha yung point. The last match na nanalo si Candice, if I'm not mistaken, is the Takeover War Games with Rhea Ripley. Kay Gargano naman, yung WrestleMania. Yung kay Ciampa. And if I'm not mistaken, alam mo yung nakakagago na part dito. Halos 10 na ang talo dito ni Gargano. He is losing every takeover match after takeover match after takeover match. Like, that's stupid. In my opinion, that's stupid, tol. And I can't parang feeling ko ginagago talaga yung dalawa eh. Balik tayo na sa match mismo. I love the Takeover Toronto match between Io Shirai and Candice LeRae. But syempre, nag-feud nga sila ngayon, roles reversed. So medyo nagugustuhan ko talaga si Candice, to be honest. I love this new Candice, to be honest. Pero, alam mo yung isang malaking problema ko dito. Bakit hindi pa rin nag-champion si Candice dito sa NXT? Yun talaga eh. That's the biggest question.
na gusto kong sagutin din ng iba. Gusto rin nilang i-address. I love Candice LeRae if you're going to ask me. But, what's the meaning of this? Like, seriously. Ba't ayaw pa nila nang bigyan ng title to? Kahit hindi na si Gargano, si Candice na lang. Because, alam ko, Io Shirai is a big personality in the NXT. But, I want Candice LeRae na maging champion din siya sa NXT. So, that's my thoughts on the NXT Women's title. So, in the main event of NXT TakeOver 31, that's Kyle O'Reilly versus Finn Balor for the NXT Championship. Man, seriously. I love this fucking match. Maraming may ayaw sa match na to kasi hindi nila nakukuha ngayon yung flips, yung super kick, or yung excuse me. Feeling nila hindi sila nakakuha ng ganon, mga super kick na yan. I don't know why they hate this match. I don't know why some of the fans doesn't love or doesn't like the match. But I love it. I like it, to be honest. Pero sa tingin ko naman kasi, ang nagdala talaga sa match na to is Kyle O'Reilly itself. Sobrang solid dito na Kyle O'Reilly. Maganda pa to doon sa NXT Super Tuesday match ni Adam Cole. Promise, maganda pa to kaysa doon. 34 minutes, baka ata yun. Sobrang solid dito. Wala talaga akong masabing hindi maganda about this thing. And grabe. From start to finish, pure wrestling ang napakita natin dito. So, sa mga nagsasabing pangit tong match na to, and sa tingin nyo, gusto nyo lang ng flips, or gusto nyo lang ng matches mala AEW na walang pake yung referee, o gusto lang nila ng flips palagi, my middle finger salutes you guys. Seriously, I love this fucking match. And I'm sure sa mga haters dyan, lalo na sa mga haters ng NXT, man, dik-dikin nyo tong daliri ko. Sigurado, putangin na nyo. I love the match, to be honest. But, kung ikukumpara nyo lang to sa mga matches ng Young Bucks, or think again. Seriously, think again. And, yun na nga. Magra-wrap na ako muna for the review of NXT TakeOver 31. Ayan, so scores muna tayo. So NXT North American Championship is 3-5 because I love parang solid opener siya pero feeling ko talaga kung sa dulo to, baka bumaba yung expectation ng fans So next thing natin is Kushida versus Dream, one of my fucking favorite matches of that night. So that's 4-5. And then the NXT Cruiserweight title between Santos Escobar and Isaiah Swerve Scott. Pinagsama ko yung Swerve at saka Scott. What the fuck? So Isaiah Swerve Scott. Ayan. So that's 4-5. And then the NXT Women's Championship between Io Shirai and Candice LeRae, that's 3-5. And the NXT Championship, that's 5-5. One of the best matches in NXT, no doubt. One of the isa to sa mga pinaka-solid na NXT Championship matches ever. Kahit yung NXT Super Tuesday nila Adam Cole, tinalo to. Seryoso. And yun na nga. Wala na akong ibang masasabi. So, let's go to our usual discussion, usual visual aid, usual stuff from Monday Night Raw to SmackDown. So, let's start with a Monday night. So, ito yung fallout ng Clash of Champions, obviously. Pero, umpisa na natin tong shit na to with some shit. So,
opening bout ito is yung, kung napapansin nyo, nag-opening dito, lumabas nga sila McIntyre, si Ric Flair, si Big Show, si Christian at si Shawn Michaels. Para nandun sila sa ring, and then pinut him over, and then nagpasalamat nga si McIntyre doon sa revenge na binigay nga nila against Randy Orton. Pero nag-appear nga dito si Randy Orton na parang sabi, pagbabayaran mo to, hayop ka. But instead, sabi nga ni Drew McIntyre, magkakaroon siya ng open challenge sa kahit sino na hindi pa nakakalaban ni McIntyre for the WWE title. And medyo naku-confuse talaga ako. Pero I know, it's very obvious na makukuha natin McIntyre versus Orton. Final time. I hope this is a final time sa Hell in a Cell. So yeah. So tuloy natin. So ayun, as usual, Raw Women's Championship between Asuka and Zelina Vega. So in my opinion, sabi ko nga, I love Zelina Vega. And as far as I'm concerned, gusto ko talaga ma-push dito si Zelina Vega. But parang feeling ko mas maganda talaga to kaysa doon sa una. But as usual, di naman ibig sabihin na na natatalo lagi si Vega is wala na siyang kwenta. No, hindi yun ang kahulugan. So ayan. Pero dapat tapusin na nila to, in my opinion. So, yeah. Next. So, after nga doon, lumabas nga si Andrade. And then, he mocked Zelina Vega for losing on their way to the ring. And then, parang nag-try duro na nga yung tatlo. Ayun. Yun na nga. Tapos, nag-open challenge na nga si Andrade dito. So, Keith Lee goes out. Namabas siya si Keith Lee dito. And then, ayun, squash lang. Okay. 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 Yun lang. Yun lang naman. So, next natin dito is one of the most stupid segments on the show. So, ito yung King's Court between Rey Mysterio and his family. So, summary ko na lang, fuck this segment. And I will always fuck every Rey Mysterio with his family and Seth Rollins segment. Fuck this crap. And then next, ayan na nga, sinasabi ko, Mandy Rose is now on Raw. Ultimate face palm ang una ko talagang naisip dito. Noong nasabi nila na Mandy Rose is going to team up with Dana Brooke. I love Dana Brooke, man. No doubt. But, bakit sa tagal nyong nagtitim yang si si Mandy Rose and si Sonya Deville na wala na nga sa WWE, bakit naisip nila na ilagay pa rin sa tag team to si Mandy Rose? Dahil ba kulang ang tag team division? Pang-hype na ba for draft? I don't think so. Because that move is one of the biggest stupid moves ever. Yan na nga, so obviously, Natalya and Lana still being dicks. And sa backstage nga, nag-warning na nga si Mandy Rose on the the WWE Women's Division, Tag Team Division. And, okay, they're coming for the belt. And, ayun na nga, wala talagang sense tong pagtitim nila. Wala ring sense na dalhin pa sa Raw si Dana Brooke or even Mandy Rose just 10 days away before the draft, because that's stupid. And then here we go again, we're going to get another KO versus
AB, Aleister Black, and Kevin Owens. And, alam mo yung worst part of this segment? I hate Aleister's new theme song. I hate this fucking stupid theme song, to be honest. Kasi parang feeling ko Vince fucking hates the team. I know, alam ko po na wala ng CFOs, but still, ang weirdo talaga ng kanta na to. Parang basta-bastang pili na lang to. So, obviously naman, let's move on. The 24/7 title is defended. Fuck that shit. Walang Raw Underground. And then, that's another Rey Mysterio versus Dominic. Again, fuck this shit. And then, ito na. The Hurt Business versus Apollo Crews, Ricochet, and Mustafa Ali. One of the most interesting storylines, but sounds stupid, in my opinion. That's ridiculous. Wala na akong masabing iba pa. Basta as long as kayang-kayang dalhin ni MVP yung ibang yan, they deserve better than this bullshit. So, let's move on. Ay na nga, Drew McIntyre versus Robert Roode. Si Robert Roode ang nag-accept ng challenge. And then, so, if sabi nga ng iba ng mga nagrarant dito sa match na to, parang mas maganda siguro tong match na to if sa NXT to nangyari. And sumang-ayon ako doon, to be honest. Sang-ayon ako doon dahil parang sa NXT kasi di ka nila bibigyan ng patapon na mga laban. Dito, unlike sa main roster, parang kang tinapon na puta. Parang kang binigyan lang ng kape, nilagyan ng tae. Then yun na yun. Which is nakagago. So, the conclusion is, sobrang tawa ako ng tawa dito. So, si Ric Flair, si Shawn Michaels, si Christian, si Big Show, naglalaro lang sila noong playing cards, casino cards, gano'n. So, ayun na nga, dumating nga si Randy Orton doon as a cleaner ng room. And then, nakasuot siya ng goggles. Sa goggles ako natatawa, to be honest. And then, sinuot niya nga yung goggles. Pinatay niya yung ilaw. Assault. Tawa talaga ako ng tawa kay Randy doon. Para talaga siyang, gago doon. Seryoso. Expected yun. Pero, ginawa nilang memorable by getting wacky. Parang ang gago. Night vision goggles. Parang ang sinasabi talaga nila, yung never saw it coming. Parang pinapanindigan talaga nila tong shit na to. Na I know, Randy Orton is the legend killer, but parang gusto nila talagang patawanin tayo sa kabila ng mga gantong gimmick So, I love Robert Roode back to Raw. Pero, sana mas maayos pa yung future dito. Hindi yung putyo-putyo lang na parang nakikita natin na crap on their division. Taka lang, nalagok lang ako ng kape, then proceed tayo sa Impact. So, summary na lang natin to. So, basically, nag-announce dito sa Impact na magkakaroon nga ng fatal 4-way match for the tag titles between Rascals, Anderson Gallows, Machine Guns, and wait lang, nasasabit ako. Tsaka sino nga ba to? Nalimutan ko yung isa. Then, the North, Austin and Fulton, the Good Brothers, and the Motor City Machine Guns. Yan ang mga maglalaban-laban for the Impact Tag Titles. Nothing so fancy about this show this week. Sana makabawi sila this week. Next week pala. And that's it. That's it na lang. So, teka lang. Ba't ganito? So, NXT,
NXT features the face off obviously between Finn Balor and Kyle O'Reilly. Wait lang, sasabid ako sasabid talaga ako, seryoso. So, nag-face off nga si, wait lang, tangina, nawawala yung notes ko. Ayan. So, dito na nga yung nag-face off nga si Kyle O'Reilly and si Finn Balor. So, ayan na nga, summary na lang din natin to. So, wait lang. Nasasamid ako. So, si Rich Holland, actually, gusto ko yung segment niya dito. Na parang at least na gagamit siya and yung momentum niya dito is nakikita talaga natin. Solid nun, sobra. Solid nun. I don't think na makikita natin yung susunod na mga mangyayari. So, next natin is the Finn Balor and Kyle O'Reilly. One of the most important na notes ko talaga dito is yung parang nag-face off talaga sila and grabe yung trash talk nila doon. Grabe yung mga sinabi nila doon sa yun. Grabe, wala akong masabi na hindi maganda doon. But the problem, ito talaga yung pinoproblema ko sa takeover since the beginning of the announcements for the takeover 31. So, number 1, 2 weeks notice. Malaking problema yun for somebody. Unlike previous takeovers, ito napaka-bizarre talaga nito. Napakaliit ng build up nito. Sobra. Parang 1 week build up nga lang to eh. And okay, I know na at least nabigay nila ng takeover, but sana magkaroon din kayo ng storytelling. Kagaya din sa AEW. Ganun din ang gawin nyo. Promise, gaganda ang NXT sa mga pag ganun ang ginawa nyo. So next, gusto ko i-take note to. For example, kung rule pa din ng WWE sa Women's Tag Titles, pwedeng mag-challenge dito si Carter and Casey Catanzaro. Parang feeling ko talaga, they can challenge Nia Jax and Shayna Baszler. But feeling ko, pumipiyok na naman ako. Feeling ko, parang, feeling ko parang they can challenge them, but expect quick shit. Yan, expect quick shit. And then, finally, the main event of NXT. Sobrang ganda ng chemistry dito ni Io Shirai and Damian Priest. And, parang, ewan ko, ang weirdo kasi talaga, tong Johnny Gargano way. Di ko talaga makuha what's the point of it. Johnny Gargano winning every NXT episode but losing every takeover. And same as Candice LeRae. Ang weird ng feeling ng ganon. Ganon. Ang pangit ng feeling ko, ang pangit. So, let's move on to AEW Dynamite. Some bites sa landem. So, ayun, nagkaroon nga ng malaking brawl sa AEW Dynamite this week between Cody Rhodes and Brody Lee. In-accept nga dito ni Cody yung challenge. In-accept nga yung challenge. Sabi niya nga, no, as in no regrets. And then, nag-brawl nga sila. Lumabas nga ang Dark Order and Brody Lee. Nag-brawl talaga sila sobra. And then, also, nagkaroon din ng chaos between Nyla Rose and si Kylie King. And yung the rest of the women's division. Kasama din dito si Anna Jay, tsaka si Brandy. Ewan ko ba't nag-rumble talaga to. Rambulan talaga to. Grabe. Diba, I love the segment. Gusto ko yung part na to.
Pero ang weird ang weirdo ng ganon. Pero ako, unpopular opinion, mas gusto ko na itong match na to ang mag-headline ng anniversary. Not the Kenny Omega, not the John Max D versus Lance Archer. Mas gusto ko talaga to kaysa doon sa isa. That's my unpopular opinion. No choice din eh. Ito ko talagang pwede mag-headline eh. If, may unique gimmick nga, meron nga TNT title, and rivalry obviously, is equals to, they deserve an headline spot. Not next week, but this anniversary episode on October 14. That's a missed opportunity, if you're going to ask me. So, also, going to skip a lot of stuff. So, yun na nga, balik tayo sa main event kay John Mox. And parang ang nangyayari dito is yung team ni Eddie Kingston, binibuild talaga nila lately yung I feel na binibuild talaga nila yung another match between Kingston and Moxley. If hindi makapag-compete nga si Lance Archer by October 14, baka ito yung malaking opportunity para kay para kay Eddie Kingston to compete. So, yan. And then next natin, NXT UK, maikli lang to. So, Kenny Williams, mali pala ako. So, Kenny Williams is now part of the Heritage Cup. Okay, I love it. And then, pero din tayo nakitang teaser ni Eddie Dennis na nag-compete din last year sa NXT UK. And I love it, diba? I love it so far. And si Genie naman, the other hand, I love fucking Genie. Diba? Props to Xia Brookside. But I love Genie. Real talk. I love Genie. Mas feeling ko talaga they need Genie to beat the living hell of Kaylee Ray. Mas maganda siguro to. Mas makikilala nila ng ayos to si Genie if they want to if they want to push her long or push her better for a better NXT nga UK. So yan. So ito nga yung main event for next week for this week's NXT UK. Medyo di ko nakuha nung una yung format nga nila. So, they have a 6-minute time limit format. 3 minutes pala format. 6 3-minute rounds. And then, yun nga. Medyo di ko siya nakuha nung una. Pero napanood ko din yung kauna-unahang Heritage. Wait lang. Yung British Pride ba yun? Whatever. Kung ba tawag doon. Basta British rules. Ayan. So, nakuha ko yun. Parang ang ikli kasi parang hindi ako kontento sa ganung kaikli na bouts. I know that's a 3-minute rounds, but still parang feeling ko they are trying to to adapt the UK format here. So the end of the final round, ayun na nga. Wait lang, round 5. Nakabot tayo ng round 5 dito. So, Noam Dar defeated Alexander Wolf 2-1. And yun na nga. Akala ko talaga nung una is the Heritage Cup is hindi yung ganyan. Hindi yung gantong format. I thought in a bit na this Heritage Cup is a round robin tournament, same as G1.
Pero nagkamali pala ako. So, yun na nga, lumabas nga si Dragunov and si Walter dito. Nag-brawl-brawl nga sila. And that's it. Yun lang. Yun lang NXT this week. So, ayun, next natin is SmackDown on Fox. So, ayun nga. Wait lang. Mali yata ang aking source. So, ayan. Lumabas nga dito si Roman. And then, i-address nga nila yung... Wait lang. In-address nila si Jey Uso. Pero parang may problema dito si Roman Reigns na hindi siya in-acknowledge ni Jey Uso as the tribal chief. Parang nalilito kasi ako dito is bakit ano bang habol mo dito? Gusto mo lang matawag kang tribal chief? Is that what you want to prove? Yun ang gusto mo patunayan? Basta ganun basta I feel din na talaga nung una pa lang na magkikita talaga yung dalawa, feeling ko magkakaroon talaga ng rematch to, for sure. And ayun na nga, nagyakapan nga ulit sila and challenge nga ni Roman si Jey Uso na match for Hell in a Cell. Pero meron siyang ilalagay na stakes, highest stakes. And yun na nga. So, AJ Styles goes out and ayun na nga, nagsuntukan na nga si Styles at si Jey Uso dito. And I love the stuff dahil pinut over dito ni AJ Styles si Jey Uso. And I love it to be honest. Medyo nakakainis lang talaga na nasa gantong spot si AJ Styles. Gusto ko makalaban niya si Styles to be honest. I love AJ. Pagka sa AJ talaga makakalaban mo dito, iba talaga yung feeling. Seryoso. So next, I'm going to skip this crap Otis thing, but that match is one of the worst matches ever. So, that's just ridiculous. And then, the Kevin Owens show featuring Alexa Bliss. Dami ko nang tagalid dito. So, ayun na nga. Parang dito na natin nakita yung true colors na Alexa Bliss na bine-brainwash na nga siya The Fiend, Bray Wyatt. And at the same time, parang feel natin dito na natin makikita na magtuturn na si Alexa into a heel. I love the promo, I love the segment, and I loved how it ends. Yung mandible claw ni The Fiend kay Owens, I love every second of it. And ayan. So parang wala pa rin sa sarili si Alexa dito. Excuse me. Wait lang. So yung alam mo yung hindi magandang matches na to, sinundan agad nila tong segment na to. Napaka-solid. Feeling ko, yung pagka-transform talaga dito ng Alexa is, alam mo yung, they are trying something new. But, let's see, in the next few days, if makakakita talaga tayo ng mas maganda or mas interesting na look kay Alexa Bliss. So, let's move on. Ayan, so ayun na nga, lumabas nga si Sasha dito. Nag-promo nga si Sasha warning Bayley on she's coming for the title next week. And ayun na nga, in-announce din na maglalaban niya si Sasha and si Bayley. And yun na nga, main event is Jeff Hardy versus Sami Zayn for the Intercontinental Championship. Sami Zayn defeated Jeff Hardy to retain the title. Alam mo, maganda tong laban. Simple lang.
Pero, di ito yung match na inaasahan ko. I thought lalabas talaga dito si AJ Styles. Pero, magpakatotoo tayo. We love SmackDown than Monday Night. For real. For the past few days, mas gusto talaga natin tong SmackDown kumpara sa Raw. And lahat naman sumasang-ayon doon. So, let's move on. Kasi, meron ding inaayos ulit na tungkol doon sa Twitch stuff. So, isa-summary ko na lang yung nabalitaan natin dito. So, 5 days ago, so, meron ditong yung mga WWE stars na merong Twitch, kailangan nila ibigay yon sa WWE. Yung mga Twitch account nila, or ibibigay ng WWE yung portion ng platform proceeds pabalik sa kanila. So, ewan ko ba't ganito nangyayari. And di ko rin nakuha yung point why Vince McMahon doing this stuff. And para sa akin, just stupid. Basta ang pangit eh. Ang pangit ng feeling na you're going to Twitch or you're going to be part of the Twitch pero ibibigay mo lang kay Vince yung account mo. Which is stupid. Feeling ko nagsasayang ka lang ng lahat ng pinaghirapan mo dito sa Twitch o sa iba pang media accounts na nahawakan natin before. And ayun, ang pangit kasi ng feeling na ganon. Ang iniisip nga nila o iniisip natin na parang baliwala na yung stuff nila. Wait lang, nawawala na ako sa point ko. Basta, ang point ko lang dito, bakit kailangan nilang gawin yung way na to, na ibibigay nila yung account. Kailangan nilang ipamigay? Bakit nila kailangan kunin yung accounts? Kanila naman yan. Wala lang paki si Vince dito. Vince doesn't care about this business, to be honest. I don't give a fuck on Vince doing this stuff. Or I don't care if gawin nila yan. Wala akong pake. Basta, ang isipin lang natin, nagsasarili lang dapat tayo dito. Wag niya lang isipin na Vince doing typical Vince o Vince still stupid. Vince still dumb. Dumb pa rin siya and dumb pa rin siya. Di magbabago yun. And yun na nga. Masyado na ako marami sinabi. So, again, balik tayo. Si Paige nga, nag-speak out nga siya doon sa Twitch rant niya. Yung parang Twitch policy nga. So, parang sabi niya, wait lang, di ko mabasa. Wait, di ko mabasa. Parang feeling niya is hindi interesting yung move na yun. Seryoso. Seryoso kung ganito lang din, nakakawalang gana eh. So, ang AEW, in the other hand, is a competitor na inaalaw naman nila eh, na mag-Twitch, mag-cameo, or whatever it is, YouTube. Inaalaw nila. Pero WWE hindi eh. But that's stupid. That's Vince McMahon as usual. So, yan. And finally, so, nag-announce ang PWR ng isang bagong podcast. That's a Philippine wrestling podcast
na kung saan andito si Red Olero, Roderick Mahaba, si Poch, at saka si Raf Camus. So, itong podcast na to, possible na makakatapat nito yung Wrestling Podcast featuring Stan, Ro, and Chino Leao, and Camus, doon pa rin sa Wrestling by Podcast Network Asia. So, my thoughts, ayokong dumistansya sa gantong issue Pero, feeling ko, if they want do this stuff, gumawa kayo, wala akong pake. walang issue doon. Wag yung isipan ng masama, o wag yung isipan ng issue. So, kung may nangyari man nung nakaraan about the past or the happenings na nangyari nga kay na Stancy, wala, just wag yun nang isipan ng negative basta kung may saloobin silang masama sa isa't isa, sa kanila na lang yun. Wag yun nang gatungan pa, wag yun nang dagdagan ng gatong dito. And yun na nga, masyado na ako maraming sinabi. So, ano pa ba ang mga bagay na dapat nating pag-usapan ngayong linggo? So, ito na nga. Ngayon na ang first week of classes. And ito yung maraming bagay na na-observe ko for the past few days. Bago lang ako mag-record actually, na-realize ko na gaano katanga tong masyado kasi nila pinanindigan na they are ready, pero ang daming palpak alam ko there's always an improvement for us. Meron laging improvement in the end of the day. Meron laging improvement na nandyan lang lagi ang improvement for everything. Even sa akin, nag-umpisa ako sa wala. Ngayon, nandito na ako. I'm doing everything as long as I can. As long as I can do my job as a podcaster, as long as a wrestling fan. Dami ko nang nabubulol na ako lagi. So, as long as a wrestling fan, I can do my job. As long as they doesn't care about what I'm doing. Right? Man, wala na ako ng isip ko, seryoso. So, to conclude this fucking segment, man, seryoso, kalinawan nga tayo. Nawawala ang inisip ko. Kung hindi talaga kayo ready, please, panindigan nyo. Huwag nang gawing tanga ang taong bayan. Huwag nang gaguhin ang taong bayan. Huwag nang gawing tanga ang taong bayan. Kasi, kayo na lang ang naglolokohan. Ngayon, kayo na lang ang naglolokohan. Kayo na lang ang naggagaguhan. At kayo na lang ang naggagaguhan. In the end of the day, kayo lang din ang mawawalan once nangyari na yung araw na pinakakahihintay ng lahat, which is election day on 2022. So guys, as a teenager, not a wrestling fan, please, mag-register kayo. Please, mag-register kayo. Magparehistro na kayo sa COMELEC habang napakaaga pa. Huwag nyong hayaan na masayang yung sakripisyo nyo. Huwag nyong sayangin yung buhay nyo. Just for fucking sake. I don't want to see those clowns anymore. And gusto natin ng bago. Syempre, umpisahan natin yan sa sarili natin. And sa mabuting desisyon na gagawin natin in the future once nakatapak ka tayo sa 2022. So, yun na. So, follow the podcast on Facebook, facebook.com/TheMTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod, Patreon, patreon.com/TheMTG Show Pod, and then follow the podcast on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, and download the MTG Show Podcast app on the Google Play Store.
And then, follow my personal accounts. Facebook, facebook.com/themtgshow. Walang bago doon. And then, my Instagram and Twitter account at DMTG Show. Babaguhin ko na nga dapat yung username ko sa Twitter and IG para hindi na ako malito. Nalilito kasi ako lagi sa usernames ko sa Twitter. To be honest, nalilito talaga ako. Every time na isi-search ko talaga yung pangalan ko sa Twitter, nakakalito. Nakagago at the same time. So, also, shoutout sa lang ako. Napakaraming tao na gusto kong shoutout. So, shoutout sa lahat na sumuporta sa podcast since day 1, May 21st, 2020. Nung una kong nilabas yung episode ko sa podcast, hanggang sa nag-rank na tayo sa Chartable, sa Apple Podcast Charts. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa podcast. Despite the fact na hindi na tayo masyado nakakaahon sa rankings, still, rankings is just a number to me. Number lang yan. Ranking lang yan. Pero, andito tayo to expose everything. Andito tayo to rant everything, not to compete with others, not to do competitions with other podcasts or podcasters. No. That thing is stupid, my opinion. So, ayan, shoutouts din sa lahat ng podcasts, sa Podcast PH, sa Philippine Podcast Directory, sa lahat ng wrestling podcasters na alam na natin kung sino-sino sila. Ayan, especially pala shoutout sa Kayfabe Cafe and sa Wrestling After Home. Kasi sila na yung madalas na nakikita ko lagi sa podcast community. And syempre, sa Wrestling Podcast, staan si Romoran, Chino Leao. Sa lahat ng nakakilala ko sa podcast community. Sa pag-ahon na rin natin dito sa podcast na to. Kung wala kayo, wala rin ako. Siyempre, yan, WWPHC, sa HXC, Wrestling Enthusiast, Philippines, whatever it is. Ayan, magra-rap na akong haba na ng rap ko. So, thank you. See you on the next episode. Stay safe and stay resolute. See you on the next episode. Thank you.